Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Nako, maraming natuwa po ng mga mambabatas, congressman at saka po senador. Doon po sa malugod po na pagtanggap mga mambabatas sa pagtindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng ibawal ang POGO dito po sa bansa po natin. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Ang ating text line 0927-861-1921. Nako, napakarami po natin nakapila na makakausap po ng congressman tsaka po senador. Regarding po dun sa katatapos pong SONA kahapon ni President BBM. Ito, approve at suportado naman ng PhilReca Party List ang pahayag po ni President Marcos sa kanyang SONA na tiyakin yung pagkakaroon po ng affordable at saka po yung reliable na kuryente yung bawat sambayan ng Pilipino. Ito, nasa linya naman ng ating komunikasyon si Congressman Presley De Jesus ng PhilReca Party List. Magandang araw po, Congressman Presley. Isa ho ang highlights ng ating Pangulo kahapon doon sa kanyang zona itong Microgrid System Act, Republic Act number 11646 at yung Expanded Lifeline Rate Act, Republic Act number 11552. Maaari niyo ho bang i-share naman sa ating mga tagapakinig, kaugnay po dito, Congressman, ano ba itong Republic Act number 11646 at saka itong 11552, Congressman? Yeah, hi. Magandang umaga, Karex, no? At sa yung mga tagapakinig sa yung radio station, no? Napakaganda yung sinabi ng ating Pangulong President BBM yesterday, no? Mm-hmm. Lalo na itong binanggit niya itong dalawang batas natin, yung Microgrid System Act at saka yung Lifeline Rate Consumer Act natin, na kung saan tayo ay principal author niyan, no? Mm-hmm. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan si Senador Win Gatchalian ang ating counterpart, no? Ang Microgrid System Act, no, para maintindihan natin mga kababayan, ang Microgrid Systems Act, ang batas na pinasa natin tayo, ang principal sponsor nito, na nagbibigay paraan para mas makabigay ng kuryente sa mga underserved and unserved na mga kababayan natin. Pag sinabi natin underserved or unserved, ibig sabihin, either wala talagang kuryente sa lugar na yon or meron pero hindi siya 24 hours na may kuryente. Bali, nagbibigay tayo ng paraan para mas makapasok ang mga private qualified third party, mga private na gusto mag-invest, no? Sa mga service provider para mas mapabilis ang pagkabit ng kuryente. Subsidy kasi galing sa national government ang hinihintay natin normally para sa mga area na ito. Pero dahil sa Microgrid Systems Act na, mas madali nang makabitan ng kuryente ang mga area na ito through private capitalization. Ang ibig sabihin niyan, ang ating mga private na gusto mag-invest, no, sa mga unserved or underserved area natin, especially sa mga spag areas. Pag sinabi natin spag areas, ito yung mga island na mga kababayan natin for the longest time, no, ay pinagkait ng kuryente dahil hindi ito napapasok ng National Grid Corporation, no? So itong batas na pinasa natin para itong mga gusto mag-invest ay makapasok sila at mapabilis ang kanilang serbisyo na magkaroon ng kuryente sa mga kababayan natin. Hanggang yan ay pinagkait ng ating magkaroon ng ilaw. Remember, Karex, no, like yung sinasabi, that electricity, before electricity is a right, but it's a privilege. But today,
electricity is a right of every Filipino people to have electricity in their household. At sa ngayon po, kamusta po ang estado ng ating bansa? Kung pag-uusapan naman po yung supply po ng kuryente, kumbaga napakalaki ng pangsyon dito ng Pilreca Party List. Magandang katanungan yan, Karex. Totoo yan, no? Sa panahon na ngayon, medyo stable lang ating kuryente. Lalo ngayon, magbabudget tayo, kailangan natin budgetan itong tinatawag natin Sitio Electrification Program kung saan marami pa rin kababayan na almost 2 million household na wala pa rin kuryente, no? So yan po ay binabudgetan ng ating gobyerno at ako'y nagpapasalamat, no, sa ating mahal na Pangulo. Nabanggit niya sa kanyang SONA na yan ay talagang pupunduhan niya ang mga kababayan natin walang kuryente, no? Through the effort ng ating Speaker of the House na babudgetan natin yan. Napakaganda ng sinabi niya na lalo na sa ating mga kababayan hanggang ngayon ay pinagkait ng kuryente. At napakarami pa rin po mga lugar dito sa Pilipinas na hanggang sa ngayon hirap po dun sa kuryente. At may mga nababasa ko sa mga social media na patuloy na umaaga pa yung inyong party list para maibsan yung kanila napakatagal ng problema, Congressman. Yeah, totoo yan. Kasi alam mo naman sa lugar natin, we have more than 7,000 islands, no? Lalo dyan sa Mindoro, Palawan, even in Quezon, lalo sa Mindanao, Visayas, maraming island dyan, no? So ang ginagawa natin, nandyan naman ang National Power Corporation kung saan sila may mga diesel tanker. Pero ito yung subsidy, no? Na nagbibigay ang ating gobyerno ng subsidy, no? At ito'y binabayaran natin lahat. Lahat tayo nagbabayad mga consumers, through universal cost ng tinatawag natin. So yun, tuloy-tuloy natin ginagawa. Pero eventually, no, kailangan talaga magkaroon na tayo ng sariling itong mga island, no? Ito nga, sa batas na ipinasa namin doon ng Power Block with Congressman Dago, na ito'y magbibigay daan sa mga pribadong sektor na gustong mga kapital at gustong magnegosyo sa mga unserved at underserved. Yan ma-realize natin the next few years. Diyan lang sa Oriental Mindoro, sa Occidental, diyan sa Iloilo, kung di ko nagkakamali, kumbaga unti-unti nang nagkakaroon po ng liwanag, yun napakatagal po nilang problema, kumbaga suliranin sa kuryente. At kagandaan po niyan, Congressman, kumbaga meron pong boses yung mga kababayan po natin kapag enerhiya ang pag-uusapan, nandyan po ang party list nyo. Tama ka, no, na kami naman, yan ang aming advokasya. Kaya pumasok kami sa Kongreso, no, para lang ay tutukan natin. Wala naman kami ibang hangarin, kundi magkaroon ng kuryente ang bawat mamayan sa ating bansa. At yan ay ating sususugan at tututukan na magkaroon talaga ng sapat na kuryente, murang kuryente, at very reliable kuryente sa mga ating bansa. At ano naman po ang reaksyon nyo dun sa kabuuan ng SONA ng Pangulo? Maaari po bang malaman po natin ng Congressman? Yeah, no. Siguro bago ko sagutin yan, no, siguro hindi ko lang nabanggit kanina yung tungkol yung pangalawang batas na ipinasa natin na ito yung malaking tuloy yung expanded light run rate, no? Kung mamarapatin mo, Karex, no, kung pwede kong explain mo yan bago ako sumagot sa katanungan mo. Yung expanded light run rate naman, na tayo din ang principal sponsor nito, ang konsepto ng light run rate at light liners ay nasa EPIRA law, no? Batas to, Karex, no? Bali, ang target talaga ng lightliner, ang mga kababayan natin na mahirap na walang pambayad ng kuryente. Pag sinabi natin lightliner, ilang bumbilya lang or isang electric fan ang ginagamit niyan normally. Ang problema na nakita natin, kasi base ito, dati sa consumption na kino-cover na dati natin lifeline rate. Ang mga nag-invest sa kondo, na mababa ang consumption kasi walang nakatira or minsan naman mga mayayaman na may rest house sa probinsya na hindi naman sila madalas doon at ang konsumo nila minimum ay nasasama sila rito. Kaya yan ay binago natin yan. Pag sinabi natin lifeline rate, yung mga kababayan natin doon na doon nakatira at kumukonsumo lang ng mababa ng presyo ng kuryente, no? Kasi karamihan sa ating mga kababayan na mayaman, no, bumili ng kondo, may rest house, hindi naman sila tumitira once a month lang o minsan once in every 2 months. Mababa ang kanilang kuryente at sila ay nasasama sa lifeline rate, which is dapat hindi sila kasama. So yan ay medyo tinuwik natin konti. Kaya ngayon, maganda na ang latad. Yung lifeline rate dapat mag-expire na ito. Kaya ang ginawa natin,
ay in-extend natin. Pero sigurado din rin natin mas rationalize na rin ang bibigyan ng lifeline rate. From a quantitative na tinitingnan na naka-base lang tayo sa consumption, mas qualitative na ngayon. Depende sa pangangailangan talaga ng ating mga kababayan. Sa tingin natin, mas maayos na sistema ito. Medyo mas matrabaho lang, pero ngayon isa-isain mo na talaga ang application nito. Kaya tayo rin ay nananawagan sa ating mga kababayan na mag-apply lang po kayo. Kung mahirap na po kayo sa pambayad ng kuryente, punta lang po kayo sa mga electric co-op, no? Mga electric cooperatives natin, o kung saan man na distribution unity, kagaya ng Meralco, na kung saan tayo nakakabit. At nationwide po yan, no? Ito po yung programang to, hindi lang po sa mga electric cooperatives, sa buong bansa po yan, yung batas natin yan, no? Nabanggit din natin ng Pangulo natin na yun nga, yung extended lifeline rate. Kaya ako nagpapasalamat sa ating Pangulo na na totoo naman yung mga sinabi niya ay nagawa na at yung iba'y gagawin pa niya, no? Kagaya ng kahapon, no, nabanggit niya tungkol sa Pogo, talaga naman pati kami, no? Lahat kami mga mambabatas ay napatayo at pinalapakan namin. Nakita mo yung sincerity ng ating Pangulo na talagang tatapusin niya ang Pogo na yan, no? Hindi lang yun, no? Pati sa West, yung Philippine West, yung sa West, yung Philippine West natin na talaga naman na dapat not even an inch, no? That we're going to give it to China, no? Ito yung maganda to. Atin to, no? Ever since atin na ito. So yan po ay napaganda. Talagang meron tayong stand dito, ang ating gobyerno. At kami nakikisa sa ating gobyerno, lalo sa ating Pangulo, na napakaganda ng kanyang SONA, no? I think this is one of the best SONA na narinig ko, no? Since I became a congressman. Na ito talaga, tagos sa puso ng mga mamayang Pilipino. Na maganda na ang ating economy, no? Ay tumataas na. Ako'y nananawagan sa ating mga kababayan, lalo sa mga politikong tao, na sana ay magkaisa na tayo, no? No matter what, we have only one president, no? Na dapat natin ipagtanggol at supportahan natin. At the end of the day, pare-pareho tayong Pilipino. At the end of the day, no? Pag mapapahiya tayo sa international, sa ibang bansa, kasama tayo, hindi lang ating Pangulo. Kaya ako nananawagan na itigil na muna ang politika. Tama po. Nasuportahan natin Presidente at nasa right track tayo, nasa daang matuwid tayo, na sana ay tuloy-tuloy na ito at ako'y makakaasa sana na lahat tayo ay tutulong sa ating Pangulo. Ipagdasal natin siya, no? Na sa kanyang SONA, napakaganda na lahat tayo sumuporta sa kanya. Iwasan natin yung magsiraan, magbangayan, at lalo na yung mga nababasa natin sa social media, maraming fake news, ay iwasan na natin yan, no? Suportahan natin Presidente dahil pag siya ay umaksak, lahat tayo ay kasama dyan. So, kumbaga, all for one, one for all tayo. Sama-sama tayo rito. Maraming salamat, Karek, sa iyong program. At kumbaga, magbe-benepisyo po dito ang taong bayan dahil sa kasulok-sulukan nga, namomonitor po natin, Congressman, Luzon, Visayas, Mindanao, talagang itinatawid ng ating Pangulo yung financial assistance at bawat naman distrito, kumbaga binibigyan ng pondo doon sa AIX ng DSWD, doon sa Dole Tupad, na ang nagbe-benepisyo ang taong bayan doon sa inisyatibo, Congressman. Yan, totoo yan, no? Ngayon, nadoble nga yan, no? Para iniisip natin Pangulo, of course, ng ating Speaker, no? At ni First Lady, na tumulong sa mga kababayan natin mahirap, no? Ngayon ako nakita talaga sobra ang tulong. Pinapakitang inaangat talaga ang ating mga kababayan na naghihikahos, no? So napakaganda na ito. Sana, kaya ako nananawagan sa ating mga kababayan na talaga suportahan ng ating Pangulo, ng ating Speaker, ng ating Senate President, and of course, ang ating First Lady na siya mismo ang pupunta sa mga probinsya at nakikita nila yung mga problema. At ngayon, nagtatamasa ang ating mga ordinaryong mamamayan, lalo sa mga probinsya. Apo, salamat po, Congressman Presley De Jesus ng Pilreca Party List. Congressman, ingat po, salamat po. Maraming salamat, Karex, for having me on your program. Thank you very much. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Congressman Presley De Jesus ng Philippine Rural Electric Cooperative Association o yung Pilreca Party List. Kumbaga, sumentro doon po sa SONA kahapon ng ating Pangulo. Kumbaga,
yung problema po dun sa supply ng kuryente, ha? Kaya nga nandyan po ang Pilareca Party List. Kumbaga sila po yung babalangkas at sila po yung magiging bosses po dun sa Kongreso. Kaya napakalaking tulong, napakalaking benepisyo ang ginagawa po ng party list. Lalo na po kay Speaker of the House, Martin Romualdez. Napakasipag po nung mama. Abay, bakit ka mo? Nako, kung isa-isain po natin, siguro mamaya sa pagbalik natin, may makakausap po tayo na isang senador at kukunan po natin ng reaksyon regarding po dun sa katatapos lang po na SONA. Para bang piyesta kahapon. Matapos pong banggitin po yung Pogo, ha? Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.